Hello guys! So, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, i-discuss ko sa inyo ang aking naging trade kahapon, which is August 15, 2023. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo ano yung naging criteria at paano ko in-approach yung naging trade ko na yan. Okay? So, as you can see, dito sa aking trading view, nakikita natin, nandito ako ngayon sa 4-hour time frame ng GBP USD. Okay? So, yeah. Paplat ko lang yung market structure. So, we have a bullish trend. And then, this is my swing low. And then, this is my swing high. So, overall, bullish structure si 4-hour time frame. But order flow is bearish. Okay? Then, yeah, as you can see, andito tayo ngayon sa ating protected low. Protected demand zone. No? So, for me, this is my POI sa H4. Ito yung gusto kong makita na mag-fail para masabi ko na nag-shift na yung order flow mismo ng H4. Like, nag-switch na siya into bullish. So, yeah. Dito tayo ngayon sa H4, demand, and then, nag-take din tayo ng liquidity, which is this one. So, pwede nating sabihin na ito ay early enticement. So, nagkaroon tayo dito ng sweep. So, punta tayo ngayon sa 15 minutes. So, dito sa 15 minutes, as you can see, meron ako ditong supply chain. Which is, meron ako ditong supply. And then, this one. Okay, yan. So, meron tayo ditong supply chain. Okay? So, itong supply chain, ang nagbibigay sa akin ng indication na sa 15 minutes is meron tayong bearish order flow. But, for me, no, kung gusto ko mag-trade ng short, gusto ko muna mag-fail tong low natin dito, which is itong demand na to. Okay? Para, yeah, mas mag-trade ako ng short. Okay? Pero, yeah, this is the last chain. And then, as you can see, meron tayong chain, pero yung chain natin is hindi pa na si sweep. Or wala pang nag-fail or na si sweep. Okay, so, yeah, overall, bearish. And then, hanggang sa pinakita niya na nag-break tayo ng supply chain. So, in this scenario, I plot my valid demand. So, this one is my valid demand zone, which is ito yung extreme or siya rin yung demand na nag-sweep ng H4. Okay? So, where's my next demand is this one. Ito yung kukunin ko another valid demand since this demand ang nag-cause ng break ng supply at part din siya ng demand chain. Okay? So, in this scenario, nag-wait ako na matap niya yung demand. So, yeah, nagtap tayo sa ating M15 demand. So, bumaba ako ng 1 minute para i-check if magkakaroon ba ako ng confirmation. Okay? So, meron tayo ditong, yeah, refine. Okay? Okay. So, in this scenario, guys, since meron naman akong bullish order flow sa 15 minutes, simula nung nag-fail yung supply natin dito, naghanap na ako ng long. But, in this scenario, walang clear na supply na nabuo para sa akin dito sa part na to. So, ang ginawa ko is nag-wait ulit ako ng another demand na nire-respect para at least mas maging kampante ako na, okay, na nagkaroon na talaga ng shift sa M1. At gusto ko mas makakita ako ng significant supply na magkakaroon siya ng reaction mismo doon. Okay? So, this one, chinek ko to actually. Pero, yan, nakita ko dito lang siya nag-react sa imbalance. So, for me, hindi ko siya kino-consider as valid reaction or supply. No? Kahit meron siya naging reaction. So, yeah. Nagtap tayo sa demand. Ngayon, naghanap naman ako ng supply na pagre-reactan ni market. Okay. So, in this scenario, guys, ito yung nakita kong supply. Which is yung buy to sell. So, inanalyze ko saan ba galing tong supply ko na to. So, galing siya dito sa demand. So, which is, pwede natin siyang tawagin as flip. No?
So, meron ako ditong flip or meron ako supply. So, ito, hinihintay ko siya mag-fail bago ako entry. Okay? Nung nag-fail siya, no? Inanalyze ko like, okay, meron pa tayo ditong demand. Ito yung kinuha ko as entry point ko. So, in-anticipate ko na masisweep yung naging initial reaction niya doon sa supply. No? Which is, ito yung initial reaction. Then, ito yung isi-sweep niya. So, in-anticipate ko na masisweep niya yan. And then, yung SL, kinover ko yung low. Which is, I think, 7 pips. And then, nag-target ako ng high. Yan. I think, I don't know kung 65 or, yeah. I think 65 yan. 6.5 pips. So, yeah. Then, nag-target ako ng high. Ngayon, dito, nag-set na ako ng limit since nakakita na ako ng supply na meron tayong naging reaction. No? And then, pasok din siya sa entry model ko which is, meron tayo ditong demand chain plus may supply na nag-fail. Okay, so, then, may na-build up tayo dito liquidity. So, na-anticipate ko na pag tinake niya to, magta-top tayo dito sa aking demand zone. No? Or, yeah, pwede ko rin sabihin na itong liquidity na to, no, ito yung magiging reason para magkaroon ako ng mitigation dito. Okay, so, let's wait. Okay, nung na-top niya, no, let's see what happened after niya magkaroon ng top. After tayo ma-mitigate. Okay, so in this scenario, yeah, nagkaroon tayo ng TP hits, yes. Then, yeah. Then, tinignan ko yung 15 minutes. Yes, tama yung bias ko dahil meron ako nakitang nag-hold ng demand at nag-fail na supply. So, in this scenario, kahit magkaroon ako ng reaction dito, ito yung magbibigay sa akin ng another opportunity sana na mag-take ako ng longs. Kaso, yeah, walang binigay kaya ito lang yung naging trades ko. Okay, so yeah, yun lang guys. Thank you.